Okay, episode 2 ng Little Footprints channel. So, pag-uusapan naman natin ang pertussis. So, alam nyo ba na matagal na ang sakit na pertussis? Bago pa dumating ang COVID-19, meron ng mga cases ng pertussis. So, kasabay nito yung mga TB or tuberculosis sa bata, measles o tigdas, polio at iba pang mga sakit na nakukuha ng mga bata. Pero mas common ang pertussis sa mga bata na walang bakuna. So, hindi ordinaryong ubo ito. So, sunod-sunod ito at matinis na tunog kaya siya tinatawag na whooping cough. Pero, itong mga ganitong sakit is naiiwasan yan sa pamamagitan ng mga bakuna. So, papakita ko sa inyo yung mga schedule ng bakuna. So, mapa-private man yan o health centers, importante, kumpleto ang bakuna ng mga bata. So, tingnan nyo to. Pertussis sa matanda at pertussis sa bata. Okay. So, medyo rare or madalang magkaroon ng pertussis ang isang adult. Maliban na lang kung itong adult na to ay hindi nagpabakuna kahit isa noong bata pa siya. So, posible siya mahawa ng pertussis galing sa bata. Pero, huwag kayong mag-alala, ang bumubuo ng Little Footprints, lahat ng staff ng Little Footprints ay chinek namin at kumpleto kami ng bakuna simula bata kami. So, wala tayong dapat ika-worry. Pagdating ng home service team, siguradong wala kaming dadaling sakit sa inyong mga baby. Okay, backstory muna tayo. So, panahon ng COVID-19, madaming hindi maganda talagang nadulot ang COVID-19. Hindi ko na iisa-isahin, alam nyo na yon. Pero, meron tayong tinatawag na brighter side dito sa COVID-19 o pandemic na to na nangyari. Kasi yung mga sakit na pertussis, TB, measles, mga pneumonia sa bata, matagal na yan nag-e-exist. Pero hindi natin siya nabibigyan ng attention. Pero dahil sa pandemic ng COVID-19, mas naging aware tayo, mas naging malinis tayo, mas naging maingat tayo sa paligid natin. So, kung titingnan natin, mas maganda yung resulta na yun. Very positive yung resulta na yun. Okay, so magbibigay muna ako ng short conclusion sa ating short video na ito. So, ang Team Little Footprints ay sinisigurado na hindi magdadala ng kahit anong nakakahawang sakit sa inyong mga baby. So, kami, magulang din kami, may mga anak kami, may baby rin. So, alam namin yung feeling ng pagiging maingat sa ating mga anak. So, may nangyari sa amin to, may allergy, ubo, sipon, simple. So, kinakausap namin yung kliyente na kung pwede i-reschedule sa ibang araw dahil merong health emergency or merong sakit yung staff. So, iniiwasan din naman namin magdala ng mga virus sa mga baby ninyo. Pero ang tanong, during photoshoot, less than 1 month pa lang yung baby namin. So, hindi pa siya kumpleto ng bakuna. So, paano yun? Okay. So, basta ang bumibisita sa inyo, bukod sa amin ay walang ubo, hindi siya makakapagdala or makakapag-transmit ng virus sa inyong mga baby. So, tsaka unang-una kung kumpleto naman ng bakuna yung mga bumibisita sa inyo, relatives, mga kaibigan. So, medyo hindi tayo dapat ganun ka mabahala para sa ating mga baby. Pangalawa, vaccine works. So, private man yan o public health centers yan, ang bakuna talaga ay nakakatulong sa immune system ng ating mga baby para maging protektado sa mga communicable disease ang ating mga baby. Pangatlo, health awareness. So, magandang practice to na inform tayo dun sa mga nangyayari sa paligid natin. Ano ba yung mga sakit or ano ba yung mga nauusong or kumakalat ng mga sakit ngayon. Pero, take note, huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga nababasa sa Google, sa mga video na hindi or wala matibay na katibayan tungkol dito. Kasi, pwede ito mag-lead sa misinformation. So, pwede tayong matakot na hindi naman pala tama yung information na naririnig natin. So, kung umabot ka sa huling parte ng short video natin na ito, alam ko interesado kayong matuto pa at mas madami pang malaman tungkol sa Little Footprints Photography or sa mga health promotions. So, thank you very much na umabot kayo dito. Please subscribe to my YouTube channel
And malaking tulong yun para sa amin. We are not just a photography service. We are visual storytellers and we are Little Footprints. Thank you so much.